Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, sa mga nanalong senador po, diyan po tayo magbabase kung matutuloy ba yung impeachment laban kay Sara Duterte, kay VP Sara. Pero ayon dito nga kay Banat Bay, mukhang malabo na po. Malabo pa sa sabaw ng pusit na matutuloy po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi kung titingnan po ninyo natin yung magiging composition po ng susunod na Senado from dun sa mga naiwang 12 tsaka yung mga nanalong 12 ngayon, mukhang makakakuha po ng numero si Vice President Sara Duterte para maitigil o hindi na ituloy impeachment. Ngayon, ito ay paliliwanag di Banat Bay at tutukuyin niya kung sino-sino yung sa palagay niya na boboto para hindi ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin. Itong impeachment ay mukhang hindi na matutuloy. Bakit to? O kaya naman kung matutuloy man, ito ho'y olat na ho sila. Wala na. Alam nyo, na Duterte magic kayo. Na Duterte magic kayo ngayong election. Although, may sariling magic po ang Comelec. Pero, ang pinakamatinding magic dyan yung na Duterte magic kayo. Bakit kanyo? Ito, papakita na natin. Palakpakan natin ang mga panalo. Kung titingnan natin yung mga nanalo, di ba, pinag-usapan na natin isang araw yan Pinag-usapan na natin, ang kailangan lang, 8 ang 3/4, ika nga. Ang kailangan po ay makuha ang boto para po sa ma-impeach si VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, 8 lang, hindi na siya ma-impeach. Yun ang pinag-uusapan ngayon. Siyempre, si Bongo, posible naman. Imposible yung bumoto for impeachment dyan. Si Bam Aquino, di natin sure kasi may narinig ako sa kanyang video na medyo nandun siya sa side ng not for impeachment. Okay? Pero gayon pa man, ang pinakamatindi ko kasi dito, siyempre tandaan ninyo, si Bam Aquino po ay binitbit ng INC. Although, ang mga Aquino, alam nyo naman, mainit din ang dugo niyan sa mga Duterte kasi sila ang mga Duterte ang nag-expose ng talagang kalokohan ng mga dilawan at mga pinklawan. Pero itong si Bam Aquino, sa tingin ko mukhang hindi siya papabor sa impeachment. Mukha. Kasi siyempre, ang alam natin dyan, yung usapan sa INC, di umano, may bali-balita tayo, may nagkwento sa atin. Alleged lang ho ito hindi ho ito sigurado. May nagkwento sa atin na lahat ng in-endorse ng INC is not favoring impeachment. Bakit po naman kanyo ganyan? Una-una, kitang-kita nyo naman po na sila ay talagang against sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil sa kanilang for peace reason, ay talagang against sila. Kaya nga sila nagkaroon pa ng malupit na rally. Di ba? So, ibig sabihin lamang po, malamang, lahat ng, i-assume na natin, lahat ng INC na choice ng INC ay not for impeachment. Si Bato, Pero ako dito, mahirap magpasigurado dito kay Bam Aquino. Lalong-lalo na dilawan yan. So alam naman natin ang mga dilawan, may connection sa yan, sa mga makakaliwa. 'Di ba? Yan yung pinakaano nila, parang hula nila or yung parang nakadikit sila sa mga sympathizer ng NPA. Kaya mahirap magtiwala sa mga dilawan sa mga panahon ngayon. O kumbaga parang tumatraidor din yung mga yan. Kahit na sabihin ninyo na ayan meron silang kasunduan ng INC na no for impeachment, pero kapag itong si Bam Aquino inubligan ng kanilang partido, which is yung Liberal Party, yan kasi yung kanyang original na na partido bago siya humiwalay. Naging strategy niya lang yung pagbitiw, yung pag-alis sa Liberal Party dahil alam niya yung Liberal Party basang-basa na. Ngayon, pwede siyang bumaliktad, pwede niyang traidorin, pwede niyang hindi sundin yung napagkasundoan. Kung meron man kung meron man sila napagkasundoan ng INC, pwede niyang baliwalain ni Bam Aquino para lang masunod ko ano yung idinidikta ng mga
nakapaligid sa kanya. Kaya medyo mahirap magtiwala rito kay Bam Aquino. So tuloy natin. Definitely, hindi ho yan impeachment. O, di ba? So, 3 na. Ito pa lang yun sa, kalahati pala pinag-uusapan natin dito. Doon sa kalahating bago, 3 na kagad ang hindi papabor. Si Erwin, malamang sa malamang impeachment yan. Isa pa yan, si Erwin Tulfo. Ako sa palagay ko, pasensya na banat ba, sa palagay ko, hindi for impeachment yan si Erwin Tulfo. Siguro kaya lang naman sumama yan sa alyansa, ayaw niya lang magpaka-kampante. Naninigurado sigurista to na mabibitbit siya. Alam niyang malakas siya. Kaso kasi nung sumama kasi nung kumandidato rin kasi si Ben Tulfo, medyo nagkaroon siya ng alinlangan na baka mahati yung boto niya. Na baka mahirapan siyang pumasok sa Magic 12. Kaya sumama siya sa alyansa. So, ginagamit niya lang yung alyansa, panigurado niya lang na mananalo siya sa pagiging senador. Pero feeling ko, etong si Erwin Tulfo, hindi boboto yan for impeachment. Kasi 6 na taon yung magiging termino niya 3 taon na lang si Bongbong Marcos. At the same time, bulok na yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Baka nga hindi pa matapos si Bongbong Marcos yung kanyang termino. Kung siya didikit pa rin kay Marcos, masisira yung image niya sa mga bumoto sa kanya. At alam naman natin na pag Erwin Tulfo, mga Tulfo, talagang maaasahan niya public servant yung mga yan. Kaya medyo didistansya yan sa administration. Kaya sa palagay ko, hindi yan boboto for impeachment. Si Kiko, sa tingin ko, impeachment din yan. Kasi ang alam ko, hindi ho ito in-endorse ng INC. At siguro, ito ang babalanse sa mga pinklawan, di ba? Meron for impeachment, meron for anti-impeachment. So, parang ganun, malamang si Kiko. So, 3 against 2. Si Rodante Marcoleta, definitely, hindi yan for impeachment. So, 4 na kaagad. Ping Lacson at si Tito Soto, ay, naku po, alam naman natin yan. Yan po ay alyansa. Pero gayon pa man, itong dalawang ito, medyo, pag anong-ganon ho ito pagdating sa stand So, hindi natin sure kung itong dalawang to ay talagang totodong pro-admin. Pero sige, sabihin na natin, 70% admin sila. So, 30% lang ang hindi admin. Okay? Pero mamaya may papakita tayo mga kababayan na malamang sa malamang etong mga to ay not for impeachment. Bakit? Kasi marami ho ang lalo na sa pag-amin ito ni Tiangco, may inamin kasi si Tiangco na yung nangyari ay talaga namang masasabi nating kasalanan ng Oy, anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Sorry naman. Inumulto tayo, animal yun Animal no. Kinabahan ako not for impeachment itong dalawang ito, ha? Malamang kasi nga, sabi nga ni Tiangco, isa sa dahilan kung bakit natalo ang alyansa ay dahil sa impeachment na ginawa ni Romualdez. Pia Cayetano. Ayan po, alam naman natin, kapatid yan ni Senator Alan Cayetano. So, more or less, hindi rin po yan sa impeachment. So, ilan na kagad yun? So, sabihin na natin na may 5 na. Sa anti-impeachment, si Camille Villar, definitely hindi yan. Kita nyo naman, ginipit pa ni Marcos ng bandang dulo Kasi nga, pag ganun-ganon siya, nagipit tuloy siya. Pinag-iinitan ngayon yung negosyo ng kanilang pamilya. Definitely, napakalabong mag-impeachment niyan, di ba? So, 6 na. Si Lito Lapid, alam na natin yan. Yan po, walang alahid. Ako dito kay Lito Lapid, tingin ko, kung ano ang itatakbo nila Tito Soto tsaka ni Ping Lacson, gagayahin lang niya. Eto may tahid na yan sa Senado, si Lito Lapid. Kahit na alam mong walang ginagawa yan, observant yan. Pinag-aaralan niya kung paano kumilos itong mga veteranong mga politiko sa Senado. Kaya nga hanggang ngayon nananalo pa rin to si Lito Lapid kahit hindi natin nakikitang nagtatrabaho to ng yung
nakikipagtagisan sa mga plenary, ayun sa mga plenary hall nila, 'di ba? Kapag nakikipagdebate, kapag merong committee hearing, never mo nakita yan si Lito Lapid. Pero bakit nananalo pa rin siya? Kasi nga, kahit papaano, natutunan na rin niya kung paano lumaro itong mga itong mga veteranong mga politiko na to. Kaya sa tingin ko, medyo hindi yan pipirma for impeachment si Lito Lapid. Gagaya at gagaya lang yan kung sakasakaling ito sila Tito Soto, si Ping Lacson. Pero tingin ko yan, dalawang yan, Tito Soto, Ping Lacson, hindi boboto yan for impeachment. Hindi yan boboto. Kaya etong si Lito Lapid, hindi rin boboto yan. Lalaro't-lalaro lang yung mga yan. Anong yan po walang alam? Hindi, sandali lang. Kayo naman Si Lito Lapid po, malamang sa malamang, talagang for impeachment yan. Si Amy Marcos, siyempre, dahil utang na loob niya, sana tumupad sa usapan. Utang na... Yun lang sana lang tumupad itong si Amy Marcos sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi kung ito tatraidor kay BP Sara, makakatikim to kay BP Sara ng malupit na hindi niya na makakalimutan. Subukan niya lang traidorin si BP Sara. May kalalagyan to sigurado. Ang naloob niya kay BP Sara pagkapanalo niya, malamang sa malamang, yan po ay non-impeachment, no for impeachment, di ba ho?